May kaibigan ka ba na minsan parang kakaiba kung makatingin sa'yo? Iyong bawat sulyap niya ay parang may gustong ipahiwatig, na para bang naghahanap ng malalim na koneksyon. At kapag may kailangan ka o may pinagdadaanan, lagi siyang nandyan para damayan at tulungan ka. Nagkataon lang ba ang lahat ng ito? O baka matagal na niyang tinatago ang nararamdaman niya para sa'yo? Welcome kaibigan! Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ilan sa mga senyales na nagpapakita na ang iyong best friend na lalaki ay hindi lang pala kaibigan ang tingin sa'yo. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod na videos tungkol sa psychology, love insights, at self-improvement. Narito ang ilan sa mga senyales na hindi lang palabas sa kaibigan ang tingin sa iyo ng iyong lalaking best friend. Panoorin hanggang sa dulo, dahil baka sa huling bahagi ng video na ito ay mapagtanto mo na ang lalaking minsan mong itinuring na parang kapatid ay matagal na palang may lihim na nararamdaman para sa iyo. Una, ang kanyang body language ay nagbabago. Ayon sa psikolohiya, mahirap itago ng body language ang tunay na nararamdaman ng isang tao. Kahit hindi siya umaamin, kadalasan nakikita ito sa kanyang mga kilos. Ano ang mga senyales? Napapansin mo bang palagi siyang nakaharap sa'yo kapag magkausap kayo? Madalas ba siyang magkaroon ng hindi sinasadyang pagdampi ng kamay? Maingat na pag-aayos ng buhok mo? O matagal na pagtitig sa iyong mga mata? Ang mga simpleng kilos na ito ay maaaring nagpapakita na gusto niyang mapalapit sa iyo. Hindi lang bilang isang kaibigan, kundi bilang isang taong may espesyal na nararamdaman. Pangalawa, nagiging overprotective siya sa iyo. May mga lalaki na kapag may espesyal silang nararamdaman sa isang babae, kusang lumalabas ang pagnanais nilang protektahan at alagaan ang taong mahalaga sa kanila. Mapapansin mo ito kapag palagi niyang sinisigurado na ligtas ka. Nag-aalala kapag nalaman niyang may sakit ka o kapag hindi ka agad nakakasagot sa kanyang mga mensahe. Mapapansin mo rin na nagbabago ang kanyang kilos o mood kapag may ibang lalaking nagpapakita ng interes o lumalapit sa iyo. Pangatlo, ikaw ang unang taong tinatawagan niya. Mapapansin mo ito kapag may magandang nangyayari sa buhay niya. Ikaw agad ang una niyang gustong balitaan. At kapag may pinagdadaanan naman siya, ikaw rin ang una niyang hinahanap para humingi ng payo at comfort. Ikaw ang nagiging safe haven niya, ang taong nagbibigay ng kapanatagan, suporta, at pakiramdam na may tunay na nakakaunawa sa kanya. Pang-apat, naaalala niya kahit ang maliliit na detalye. Kapag ang isang lalaki ay may espesyal na lugar sa kanyang puso, ang isang babae ay hindi basta-basta nakakalimot sa mga kwentong minsan lang nitong naibahagi sa kanya. Halimbawa, naaalala niya ang paborito mong kape, ang pangalan ng alagang mong pusa noong bata ka pa, o ang eksaktong araw kung kailan ka umiyak dahil sa isang pelikula. Kung ang ibang kaibigan mo ay nakakalimot, siya ay tila may super memory pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa'yo. Panglima, nagseselos siya kahit hindi niya inaamin. Ang selos ay isang natural na reaksyon lalo na kapag nararamdaman mong maaaring mawala ang isang taong matagal mo nang minamahal ng palihim. Hindi niya direktang sinasabi na nagseselos siya, pero mapapansin mo ito sa kanyang mga kilos, sa pananahimik niya, at sa biglang pagbabago ng tono ng boses, o sa pabirong pang-aasar kapag nagkukwento ka tungkol sa iyong crush o kadate. Minsan, mapapansin mong naghahanap siya ng mga negatibong bagay tungkol sa lalaking iyon dahil natatakot siya na baka mahulog ang loob mo sa kanya. Pang-anim, nag-aayos siya ng kanyang sarili kapag magkikita kayo.
Nais niyang maging kaakit-akit sa paningin ng babaeng mahalaga sa kanya. Dati ay simple lang siya at hindi gaanong nag-aayos ng sarili. Pero ngayon, napapansin mong binibigyan na niya ng pansin ang kanyang sarili, maayos ang pananamit, laging maayos ang buhok, gumagamit na rin ng mamahaling pabango at pinag-iisipan ng kanyang isusuot tuwing lalabas kayo. Gusto niyang makita mo siya bilang isang lalaki, hindi lang bilang isang tropa. Pangpito, gusto niya ng quality time na kayong dalawa lang. Mas madaling nabubuo ang malalim na ugnayan kapag madalas kayong magkasama at nagbabahagi ng mga nakakatawang kwento na kayong dalawa lang ang nakakaunawa. Kung dati ay mahilig siyang mag-aya ng buong barkada, ngayon ay mas pinipili na niyang magkaroon ng mga oras na kayong dalawa lang. Mas gusto na niya ang mga simpleng bagay, tulad ng magkwentuhan sa isang tahimik na coffee shop, maglakad-lakad ng walang partikular na pupuntahan, o kumain sa labas ng walang ibang kasama kundi ikaw lang, sa halip na sumama sa maingay na gimik ng barkada. Kapag naghahanap na siya ng mga sandali na kayong dalawa lang, senyales ito na nais kanyang makilala sa mas malalim na antas at mas mapalapit pa sa puso mo. Pangwalo, lagi siyang nandyan para suportahan ka. Isa sa mga paraan ng pagpapakita ng tunay na malasakit at pagpapahalaga ay ang pagsuporta sa mga pangarap ng taong mahalaga sa iyo. Kahit na ang buong mundo ay nagdududa sa kakayahan mo, hindi siya nawawalan ng tiwala sa iyo. Handa siyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para tulungan ka sa iyong mga plano, proyekto, o mga mithiin sa buhay. Kapag may tagumpay ka, taos-puso siyang natutuwa dahil para sa kanya, ang tagumpay mo ay tagumpay na rin niya. At kapag dumating ang mga pagsubok, hinding-hindi ka niya iiwan sa ere. Mananatili siya sa tabi mo upang palakasin ang iyong loob at samahan ka sa bawat hamon. Ang ganitong uri ng suporta ay hindi pangkaraniwan. Kapag ang isang lalaki ay patuloy na naniniwala sa iyo, masaya sa iyong mga tagumpay, at nananatili sa tabi mo sa hirap at ginhawa, maaaring senyales ito na mas malalim na ang kanyang nararamdaman kaysa sa simpleng pagkakaibigan. Pangsyam, hindi siya naiilang kapag tinutokso kayong dalawa. Kapag tinutokso kayo ng inyong mga kaibigan na bagay kayo o kayo na ba, mapapansin mong hindi siya agad tumatanggi o umiiwas sa usapan. Sa halip, ngumiti lang siya, nahiya ng kaunti, o sumasabay pa sa biro dahil sa puso't isip niya, umaasa siya na sana magkatotoo ang lahat. Minsan, ang reaksyon ng isang tao sa mga ganitong asaran ay nagpapakita kung gaano siya kabukas sa posibilidad na maging higit pa sa pagiging magkaibigan ng kanilang ugnayan. Kung hindi niya itinatanggi ang ideya at hinahayaan lang ang biro ng mga kaibigan, ipinapakita nito na may malalim na siyang nararamdaman. Pangsampo, nagpapakita siya ng kanyang vulnerable na side. Ang isang lalaki ay hindi basta-basta nagpapakita ng kanyang kahinaan sa kahit sino. Kadalasan, ginagawa niya lamang ito sa taong tunay niyang pinagkakatiwalaan at mahalaga sa kanyang buhay. Ibinabahagi niya sa iyo ang kanyang mga kinakatakutan, mga kabiguan sa nakaraan, mga pangarap, at maging ang mga lihim na matagal na niyang tinatago. Kapag pinili ng isang lalaki na ibahagi sa iyo ang kanyang mga kinakatakutan, mga lihim, at mga pangarap, ibig sabihin ay malaki na ang tiwala niya sa iyo. Hindi ka na lang basta kaibigan, isa ka na sa pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. 11. Hinahanap niya ang iyong atensyon. Napapansin mo ba na madalas siyang gumawa ng paraan para mapansin mo lang? Madalas niyang ikwento ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Napapadalas din ang kanyang chat kahit wala namang mahalagang dahilan. Para lang may mapag-usapan kayo at manatiling konektado sa isa't isa.
Kapag ang isang tao ay may lihim na pagtingin sa atin, may pagnanais siyang magkaroon ng tuloy-tuloy na koneksyon at maramdaman na mahalaga rin siya sa buhay mo. Minsan, hindi niya ito direktang aaminin sa'yo. Sa halip, ipinapahiwatig niya ito sa pamamagitan ng paggugol ng oras, pakikipag-usap, at paghahanap ng mga paraan na makasama ka. Ang pagsisikap niyang makuha ang iyong atensyon ay paraan niya para iparamdam na interesado siya sa'yo. 12. Isinasama ka sa kanyang mga plano. Tuwing nagpaplano siya tungkol sa negosyo, trabaho, o anumang mahalagang bagay sa kanyang buhay, madalas ay ikaw ang gusto niyang makasama. Niyayaya ka niyang sa isang tahimik na lugar para ibahagi sa iyo ang mga planong gusto niyang simulan o magkuwento tungkol sa mga pangarap at mga bagay na nais niyang maabot. Ayon sa psikolohiya, kapag ang isang tao ay mahalaga sa atin, madalas natin siyang naiisip at isinasama sa ating mga plano sa buhay. Ang pagsasama sa iyo sa kanyang mga plano ay nagpapahiwatig na hindi ka na lamang basta ordinaryong kaibigan para sa kanya, kundi bahagi ka na ng mundong gusto niyang buuin sa hinaharap. Tandaan, ang pag-ibig na nagsimula sa pagiging magkaibigan ang madalas na pinakamatibay dahil bago pa man naging kayo, kilala na ninyo ang tunay na pagkatao ng bawat isa. Kung pareho kayong handang sumugal, maaaring ito na ang simula ng isang mas malalim at mas magandang kwento ng pag-ibig. Ngunit kung hanggang pagkakaibigan lamang ang kaya mong ibigay, maging tapat habang maaga. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel at paki-on na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod na videos tungkol sa love insights, human psychology, at self-improvement. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi.